Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. Now, pag-usapan po natin yung same-sex marriage na standpoint ni senatorial hopeful na si Miss Heidi Mendoza. Pakinggan natin. Subalit ang tunay na pagmamahal, marunong kumilala at gumalang ng institusyon. Ngayon, hindi ibig sabihin na ako'y nag-uusga. Ito yung aking paliwanag. Nagmamahalan, di ba? Meron ng pagmamahal ng platonic eh. Yung minamahal mo yung tao, subalit may limitasyon ng pagmamahal nyo, kaya patuloy kang nagmamahal. As friends. Hindi mo isinisiksik ang iyong sarili. Tingnan natin yung enabling legal and regulatory no? Ito, bago tayo tumuloy, that's the point. Kaya no siya. Okay, kasi nga yung framework na ginamit niya is by law, okay? Kasi mahirap kayong pangakuan na pag siya nanalo, magkakaroon siya ng enabling law ng same-sex marriage. Kasi nga, yung institusyon ng kalaban mo, mamaya i-explain natin lahat yan bago kayo umiyak. Explain muna, patuloy muna natin si Ma'am Heidi. Sa family code, magkakaroon tayo ng hindi pagsasang-ayon. So, kung sinasabi ko dito, pwede na, hindi pinagbabawal ang pagmamahal, yan ay karapatan ng lahat. Subalit, ang tunay na pagmamahal, kailangan gumagalang sa institusyon. For example, kung ito ay usapan lamang ng paghahati-hati ng property, di ba? Dahil hindi kayo kasal, wala kayong nanawagan ng property. Meron tinatawag na, tawag sa states, yung property regime, property ano ba ito? Kung saan, dinedesignate nyo lang kung sino ang dapat o kaninong maiwan ang property. After all, kung kayo nagmamahalan, magkikwentahan ba kayo kung sino ang dapat may mag-alit ng napundar ninyo? Correct! Ang galing talaga nitong babae na to! Sana naging lola na lang kita, ma'am. Now, kung ang issue naman ay tungkol sa insurance, kasi hindi daw kasal, kaya hindi pwede na kumuha ng health insurance. Ang sabi ko at alam ko ito, dahil sa dati kong pinagtatrabahuhan, nagawa nito ng paraan. Hindi ho kailangan ng batas ng same-sex union or same-sex marriage para masolve ang problema ito, sapagkat pwede ho itong gawing internal policy ng mga insurance company, especially so if the bigger population is already composed or facing problems such as this. Madali hong magsabi, maggawa tayong panibagong batas, subalit pakiramdaman po natin, tatawid ba ang ganito sa panahon at sa sistema at sa institutions na meron tayo? Ulitin ko po, lahat ay may karapatang magmahal. Subalit ang tunay na magmamahal, handang magsakripisyo at tumigilala ng hangganan at lumerespeto sa mga institusyon. Okay, so dahan-dahanin natin. Very good. Palakpakan natin si ma'am. Bago tayo pumunta kay Sasa, i-lay down muna natin yung pinapredicate ni Madam Heidi, okay? Lagay ko lang yung ano niya, yung kanyang page dito. Number 22 siya sa balota. Yes, I am endorsing her. 45, sorry. Number 45 siya. Yes, the channel is endorsing Miss Heidi. Kung gusto nyo lang naman, kung ayaw nyo, nandyan yung mga DDS, bahala kayo. Pero explain natin yung sinasabi niya. Alright, so, sa Constitution kasi natin, hindi clear na kung ano ang ibig, kung ano yung ikakasal, okay, kung babae ba or lalaki. Ang sinabi lang doon is a union of inviolable union. Teka nga, mas maganda siguro basahin natin. Asan na ba yun? Kasi meron akong ano dito, pinost ko kasi dito yung reasoning ko, kaso mali yung reasoning ko, so iniba ko in the sense na hindi pa rin naman nawala yung idea. Pero yung, asan ba yung nag-comment dito? Salamat sa'yo, Idolak, dahil kinorek mo ko. Yan ang mga gusto ko nagko-correct sa akin. Natututo din ako. Yung iba kasi nagko-correct sa akin, katangahan lang. Ay, nako, dami kong kwento, pero mamaya na. Teka lang, ito si Raulo, ito si Myron. Labanan ng corruption sa Pilipinas, makipagtitian. Tsaka na yan. Ito. Si Aljon, sabi ni Aljon, teka. Okay, kasi sa institution natin, hindi mo naman inviolable yung tawag nila sa kasal. It's a union of two parties na hindi pwedeng basta-basta pag-separate ng state. Okay. Ang point dito, hindi clear sa constitution natin kung babae ba, babae at lalaki lang. So, ang mga mambabatas natin, gumawa sila ng enabling law to define kung ano ang pwedeng ikasal lang. Salamat sa iyo, Aljon. Leave, syempre. Okay. Dito, ito yung family, ito yung sa constitution natin. Pero,
yung definition sa mga batas natin, man between a man and a woman lang. Ibig sabihin, pwede pang i-amend yun. Pero, bakit sinasabi ko na ang kalaban mo ay institusyon? Okay? Dito sa Pilipinas, karamihan dito ay mga Katoliko. Agree? Oh. Tapos, yung mga hindi Katoliko, mga Muslim naman. Tama? So, masasabi natin na 95%, siguro rough estimate natin na 95%, ilagay natin sa mas mababang estimate, 80% ng mga mambabatas natin ay mga Katoliko at Muslim. Ano ba ang turo ng Katoliko at Muslim? Pinapayagan ba ng Katoliko at Muslim na ikasal ang babae at ang babae at ang lalaki ang lalaki? Ang sagot, hindi. Diba? So, ang kalaban mo is mga lawmakers. Ang kalaban mo is institusyon. Baka first reading pa lang yung bill na yan, ibabasura na yan. So ano ang pinakamagandang workaround doon? Intindihin mo yung sistema. This is why I like this woman, mga kamats, mga kaibigan. She understands the problem of this society. She understands the problem of itong bansa na to. Di ba? Ang problema lang, syempre hindi siya popular as Lito Lapid. Hindi eh. Pero alam niya yung specifically yung problema. So anong ginawa niya? Nag-offer siya ng solusyon para hindi mo na kailangang baguhin yung batas. Hindi mo na kailangang pumunta doon sa mga senators mo, sa mga kongresista mo. Ikaw na yung gagawa para sa'yo. Ito kasi hindi ito batas. This is from Star Wars. Star Trek. The needs of the many outweighs the needs of the few. The many here are heterosexual relationship. That is just what's going on here. That is why yung mga mambabatas mo has no interest, real interest in making a bill or a law that enables a man and a man to marry each other. It's not gonna happen anytime soon. Fundamentally, lugi talaga ang mga LGBT natin pagdating dito sa kasalan. So pero naiintindihan niyo ni Miss Heidi, ano ba gusto niyo? Yung sinungaling na senador or na kongresista. Sasabihin, hindi, okay ako diyan. Bakla-bakla, okay ako diyan. Mabuhay ang kabaklaan. Pero pag upo, hindi naman niya ginagawa yung trabaho niya. Ibang mga batas yung gagawin niya na pabor sa mga negosyo niya o pabor dun sa pamilya niyang nakaupo hanggang ngayon, di ba? Isipin niyo yung kung ano yung wisdom niya behind it. Hindi masama yung sinasabi niya. Actually, it's the most rational answer na pwedeng ibigay sa'yo ng kahit sino. Ngayon na tumatakbo, that's very controversial. Ano nangyari? Nagkaroon ng backlash. Siyempre, nangunguna dyan itong si Sasa Girl. Iginagalang ko po ang tindig ni Ma'am Heidi Mendoza hingil sa usapin ng marriage equality. Kaya lang kinalulungkot ko na pinapaalam na binabawi ko na po ang support. Dito Lapid, nasan ka na? Hiniling ko na rin po ang inyong paunawa sa aking desisyon. Paumanhin at pasalamat po sa inyo. Okay. GG naman talaga eh. Malaki yung kanyang followers eh. So kita mo to, 'di ba? I can only dream of these numbers ng isang Twitter post. Hindi naman ako ganun kalakas sa Twitter. Wala akong visibility sa Twitter. Pero ang point ko rito, sana Sasa, iniintindi mo na kaya niya nasabi yung mga yan, she understands the law. Okay? Kesa paasahin ka niya na, pag upo ko rito, magkakaroon tayo ng same-sex marriage law. O kaso nga lang, pag sa first reading pa lang, ibabasura na agad yun. Kaya alamin nyo yung composition ng Kongreso. Alamin nyo yung composition ng Senado. It's not gonna happen anytime soon. So, anong kailangan mong gawin para mapunta tayo dun sa gusto mo? Number one is try to let this country mature as individuals. Ibahin mo yung education system, mas maging prominent kayo sa pag-i-educate at maging pasensyoso kayo. This woman right here, kinikilabutan ako mga kamats, mga kaibigan. Linigtas niya pa dito si
Sasa girl, naintindihan niya kasi na democracy to eh. Pero nasa ako kaya ako kino-content din to kasi of course di naman malaki yung following ko eh, but you know, baka makatulong ako eh. To someone who really cares about what's happening in the country, di ba? At ay. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, sana naintindihan niyo yung side ni Miss Heidi rito in a more mas simplified hopefully, and mas nyo as influencers din kailangan intindihin nyo rin yung mga sinusuportahan mo, kasi pagka hindi mo susuportahan si Miss Heidi, kanino mapupunta yung boto? Sa DDS. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lads.